Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at bigyan kami ng puso na willing tumanggap, Lord God, ng inyong mga salita upang magbigay sa amin ng direksyon, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang devotion po natin ay nasa Psalms 27. Ang sabi po dito, You, Lord, are the light that keeps me safe. I am not afraid of anyone. You protect me, and I have no fears. Brutal people may attack and try to kill me, but they will stumble. Fierce enemies may attack, but they will fall. Armies may surround me, but I won't be afraid. War may break out, but I will trust you. I ask only one thing, Lord, let me live in your house every day of my life, to see how wonderful you are and to pray in your temple. In times of trouble, you will protect me. You will hide me in your tent and keep me safe on top of a mighty rock. You will let me defeat all of my enemies, and I will celebrate as I enter your tent with animal sacrifices and songs of praise. Please listen when I pray. Have pity. Answer my prayer. My heart tells me to pray. I am eager to see your face. So don't hide from me. I am your servant, and you have helped me. Don't turn from me in anger. You alone keep me safe. Don't reject or desert me. Even if my father and mother should desert me, you will take care of me. Teach me to follow, Lord, and lead me on the right path because of my enemies. Don't let them do to me what they want. People tell lies about me and make terrible threats, but I know I will live to see how kind you are. Trust the Lord. Be strong. Be brave and strong, and trust the Lord. Kalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, naranasan niyo na po ba dumaan sa isang madilim na daan nang wala kang kasama, no? Nang ikaw lang mag-isa? Sigurado po ako naranasan na natin 'yan at nakakatakot po 'yun, lalo na kung ating gabi na tapos ikaw lang mag-isa sa daan, no? Pero this time sa sulat ni David, sa Psalms niya, is makikita po natin yung confidence niya na kasama niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, at meron siyang koneksyon sa ating pong Panginoon. Sabi niya sa may verse 1, You are the light that keeps me safe. I am not afraid of anyone. You protect me, and I have no fears. No? Ang sarap lumakad kapag meron kang kasama. Dahil alam mo, hindi ka mag-iisa. Ngayon mga kapatid, kung naranasan na nating mag-isa sa buhay, let me tell you this. Sinasabi ng verse sa atin is meron po tayong great companion. Hindi tayo nag-iisa. Sasamahan niya tayo sa lahat ng bagay na dadaanan natin. At kailangan lamang nating magtiwala doon sa kasama natin, no? At yun po yung ating Panginoon. Kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kung ikaw ay dumadaan sa mga problema, sa mga bagay na hindi mo kayang mag-isa, ang chapter po ng Psalms 27 ay ine-encourage ka na kasama mo ang Panginoon. Ang sabi ni David, You, Lord, are the light that keeps me safe. I am not afraid of anyone. You protect me, and I have no fears. Makikita natin yung confidence niya ay nasa Panginoon. Na kahit maraming kaaway, maraming banta sa paligid niya, ay ginagawa niya pa rin magtiwala sa Panginoon dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon. At kailangan lang po nating maniwala sa bagay na yun, mga kapatid. Nakasama natin po ang ating Panginoon at hindi tayo mag-iisa, no? Sa lahat ng battle ng buhay, sa lahat ng dadaanan mo sa buhay, sa lahat ng makakasalubong mong problema o mga bagay na magte-test sa pananampalataya mo. Itong 27 ng Psalms ay ina-assure tayo na kasama natin ang Panginoon. Yes, mga kapatid, 100% kasama talaga natin ang Panginoon. Ang sa mga pangako niya, no po, I will never leave you nor forsake you. Even dun sa great commission, sabi niya, I will be with you to the very end of the age, no? Matapos man ang lahat, kasama mo pa rin ako. Pero yun na nga po yun.
100% kasama mo ang Diyos, kasama ko ang Diyos, at kasama ng bawat isa sa atin ng Diyos, at hindi niya tayo pababayaan. The question is this: gaano tayo magtitiwala sa Kanya dahil kasama natin siya? Mga kapatid, hindi dahil kasama natin ang Panginoon, hindi na tayo dadaan sa madidilim na bahagi ng buhay. Pero sinabi ni David, "You are my light. You, Lord, are the light that keeps me safe." Kasama natin ang Diyos, pero kinakailangang magtiwala tayo sa Kanya, no? Kasi kung minsan, yun na nga kapag kami kasama, kapag naglalakad ka sa dilim tapos ikaw lang mag-isa, hindi mo alam kung sino ba yung makakasalubong mo. Hindi mo alam kung sino yung madaratnan mo sa daan. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga hindi magagandang bagay na nangyayari kapag ikaw lang mag-isa, lalo na sa daan o dis oras ng gabi. Isang halimbawa lang po yun. Pero sa buhay na nilalakaran natin, ito mong mga bagay na nangangailangan tayo ng kasama. Pero ang Diyos talaga, ang mismong kasama natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Yes, kasama mo ang Diyos, pero kailangan mo rin pong magtiwala sa Diyos 100%. Kasama natin siya, pero kailangan nating magtiwala sa Kanya ng buong buo. Kaya nga sinabi ni David dito sa verse 11, "Teach me to follow, Lord, and lead me on the right path because of my enemies." At sa may bandang dulo po, "Trust the Lord, be brave and strong, and trust the Lord." Napakagandang what a powerful statement from David, na sinabi niya sa una pa lang, kinilala niya ang Diyos bilang nagpo-protect sa kanya, nagbibigay sa kanya ng proteksyon, at wala siyang takot kahit kanino. Pagdating dito sa may dulo, "Trust the Lord, be brave and strong, and trust the Lord." Magtiwala tayo sa Kanya. Kasama natin ang Diyos, pero kinakailangang ibigay po natin sa Diyos ang buong pagtitiwala natin. Regardless kung ano man yung dadaanan mo ngayong araw o dadaanan mo bukas, ngayon pa lang is magtiwala ka sa Kanya na hindi Kanya pababayaan. Kasama man natin ang Diyos, dadaan tayo sa madaming pagsubok. Hindi niya naman po pinangako na magiging swabe lang yung daan o smooth lang yung magiging dadaanan natin dito sa buhay na to. Marami pong bagay tayong dadaanan, at yung mga bagay na yun ay itetest yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Itetest yung tapang natin sa pagsunod natin sa Panginoon. But let me tell you this, kasama mo na ang Diyos, mas lalo ka nang magtiwala sa Kanya. Amen? Kasama na natin ang Diyos mas lalo na tayo magtiwala sa Kanya, itibigay natin ng 100% ng buong buo ang pagtitiwala na yon sa ating Panginoon. Kasi hindi naman niya tayo pababayaan Hindi naman niya tayo iiwanan, at nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay patungkol sa iyo. Kaya kapatid, this morning, I want to encourage each one of us na huwag tayong dumepende sa sarili nating kakayanan, kundi dahil kasama natin ang Diyos, ibibigay natin sa Kanya. Siya po yung paupuin natin sa driver's seat. Passenger lang tayo, kapatid. Sa buhay mo, ikaw ay isang pasahero lang, at si Lord ang driver. Dahil si Lord ang driver, 100% guarantee na kasama mo siya. Pero 100% din po dapat nating ibigay yung tiwala natin sa Kanya dahil siya yung driver ng buhay natin. Trust the Lord, be brave and strong, and trust the Lord. At yung pagtitiwala po na yun sa ating Panginoon, nagkikreate ito ng confidence deep within na ano man yung daanan natin ay makakayanan natin. Kaya ngayong umagang ito, ini-encourage ko po kayo na magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at ibigay natin sa ating Panginoon ang buong at ang lubos nating pagtitiwala, dahil alam po natin na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Sa kabutihan niya, ang dami pong mga patotoo na hindi iniwanan yung mga nanunood sa atin ngayon, na hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Marami po kayong mga experiences na hindi talaga kayo iniiwanan ng ating Panginoon. Therefore, this day, ibigay natin ang buong buo sa Kanya yung pagtitiwala na yun, na hindi niya tayo pababayaan. Magandang umaga po sa ating lahat, and I hope na sa maikling panahon ay na-encourage po kayo ng ating Panginoon sa mamamagitan ng Kanyang mga salita. Again, sabi ni David, "You, Lord, are the light that keeps me safe. I am not afraid of anyone. You protect me, and I have no fears."
And then sa may verse 11, teach me to follow, Lord, and lead me on the right path because of my enemies. Sa verse 14, trust the Lord, be brave and strong, and trust the Lord. Magtiwala sa lahat ng pagkakataon. Masarap po mabuhay kapag meron kang companion. At isa sa mga bagay na 100% akong sigurado, kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for this new life. Sa bagong hininga na meron kami. Sa bagong lakas na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po. And I know, Lord God, na marami sa amin ang dumaraan, Panginoon, sa iba't ibang klase ng pagsubok. Sa iba't ibang klase, Panginoon, ng mga challenges sa buhay. But I pray, Lord God, na huwag niyo po kaming iiwanan. Palagi niyo pong iparamdam sa amin ang init ng inyong mga yakap. Palagi niyo pong iparamdam sa amin, Panginoon, na hawak mo ang aming mga kamay. At dahil sa bagay na yun, Panginoon, alam po namin na kahit kailan, hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Dahil noon pa man, Panginoon, ay inibig mo na kami. That's why, Lord God, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, and every time, Lord God, na alam naman namin na kasama ka namin pero hindi kami nagtitiwala sa iyo. Or kung minsan, nagdududa kami, Panginoon, sa kakayahan mo. Pero Lord God, by this time, anuman po yung dumaan sa amin, buong puso kaming magtitiwala, Lord God, that our God is in control at ikaw, Panginoon, ay nasa amin. And if you are with us, no one can be against us, Panginoon. Lord, I pray sa mga kapatid kong dumaraan, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay. Palagi niyo po silang palakasin. Huwag niyo po silang iiwanan, Panginoon. At ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng tapang, hindi galing sa mundo, kundi tapang na galing sa iyo, Panginoon, upang harapin ang lahat, upang tumayo sa aming pananampalataya, tumindig sa aming pananampalataya, at magsabing ikaw ang Diyos, ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw, Panginoon, ang siyang magiging bahala sa mga bagay na hindi namin kaya. Panginoon, sa oras na ito, naniniwala po kami na patuloy kaming mabubuhay bilang isang nagtatagumpay dahil ibinigay mo na sa amin ang katagumpayan. Maraming salamat po. Kiniklim ko, Lord God, na kayo po ang patuloy na magbe-bless sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong time ng pakikinig at pasensya na po at nagkaroon ng delay sa mga mangilan-ngilan na mga audio difficulties po natin. Good morning po ulit sa ating lahat and pagpalain po tayo ng ating Panginoon.